この大きな靴は手が動きません。私たちのことを見てたんです。みんなってば少し生きていたたまえか。彼のハウス前に。Napakatindi ng laban sa episode na ito dahil bumalik na si Jinwoo sa Demon Castle World at makakaharap niya ang napakalakas na Demon Ruler. Habang si Dongsu ay na-bad trip dahil pinauwi kaagad siya sa US upang i-interrogate ang isang Korean hunter na natrap ng 10 taon sa loob ng dungeon na si Song Il-won. Nagsimula ang episode na ito sa isang maliit na selebrasyon dahil tagumpay nilang natapos ang 19 raids at balak kaagad ni Jinwoo na mag-take ng rating exam for Guildmaster Hunter license. Naisip ni Jinwoo na bonus lang ang pagkakaroon ng building na naghahalaga ng 30 billion won dahil main goal niya talaga ay ang makapag-level up. Kaya walang rason para magpatuloy ang relationship niya kay Jinwoo. Napatingin si Jinwoo sa Castle Door Key, ang instant dungeon na hindi pa niya natapos dahil sa mga high-level monster na hindi pa niya kayang talunin. Sinabi ni Jinwoo na mayroon muna siyang pupuntahan at hindi siya makakontak pagsamantala. Sagot naman ni Jinwoo na kung nakapasagabal na siya ay sabihin lamang sa kanya. Kaya naisip ni Jinwoo na mali ata ang pagkakaintindi ni Jinwoo sa kanyang mga sinasabi. Nagtanong si Jinwoo kung ano ang honest opinion ni Jinwoo sa kanya. Sinabi ni Jinwoo na siya at ang kanyang kapatid ay may agwat na 10 taon, kaya palagi silang hindi nagkakasundo hanggang sa paglaki. Si Jinwoo daw ay iniligtas ang kanyang buhay, at tinulungan pa siya na matupad ang kanyang pangarap, kaya mas kapatid ang turing niya kay Jinwoo kaysa sa tunay niyang kapatid. Sinabi ni Jinwoo na kung sa tingin daw ni Jinwoo na ituturing siya nito na isang tunay na kapatid, ay ituturing din niya ito na parang isang tunay din na batang kapatid. Biglang napaluha si Jinwoo sa mga sinabi ni Jinwoo sa kanya at gusto daw niya itong yakapin. Maya-maya ay nakita ni Jinwoo ang isang balita na nagkaroon ng interview itong si Baek Yun-ho. Tinanong nito kung totoo nga pang namatay ang lahat ng mga high-rank hunters sa Red Gate Incident at mga low-rank hunter lamang ang nakasurvive at mayroon daw tumulong sa kanila. Sinabi ni Yun-ho na nagkaroon na ng investigation ng Hunter Guild Association at hindi sila nakatanggap ng ibang tulong. Subalit, tugon ng mga reporters bakit pinipigilan sila na ma-interview ang mga survivors. Sagot naman ni Yun-ho na sa ngayon, yan lang ang maipibigay niyang statement. Nakapagpahinga na si Yun-ho sa kulit ng mga reporters at mayroong tumawag sa kanyang telepono na magpapaalam na gusto siyang kausapin ni Min Byung-go, kaya pinayagan niya ito. Tinanong siya ni Byung-ho kung bakit patay ang kanyang cellphone. Sinabi niya na iniiwasan niya ang mga tawag ng mga reporters. Si Byung-go ay isang S-rank hunter healer. A week ago, pumunta siya sa Japan dahil sikretong kinokontak ng Japan ang Hunter Guild Association ng Korea at gusto nitong makausap ang mga hunter na nag-participate sa Jeju Island Raid. Kaya nagulat si Yun-ho dahil 4 years ago, si Min Byung-go at Baek Yun-ho ay muntikan ng mamatay sa isang S-rank gate na nagbukas sa Jeju Island. At hanggang sa ngayon, ang isla ay tinitirhan ng mga langgam at patuloy itong dumadami at nag-i-evolve. At ang pinakamalaking problema nito ay nagkaroon nito ng pakpak at gustong pumasok sa ibang bansa. Sa sumunod na araw ay nagpaalam na si Jinwoo kay Jin-ah na magbakasyon at 1 linggo siyang hindi makakauwi. Muli nang nakapasok si Jinwoo sa S-rank instant dungeon at kaagad niyang pinuntahan ng Demon Castle upang buksan ang pintuan. Sa pagpasok ni Jinwoo ay binigyan siya kaagad ng quest at napansin niyang wala siyang nakita kahit isang monster man lang sa loob. Ang quest ni Jinwoo ay kailangan niyang mag-collect ng 10,000 demon souls at mabibigyan siya ng 3 reward. Una, pwede siya makakapili ng item galing sa shop. Pangalawa, mabibigyan siya ng plus 20 stats at ang pangatlo ay isang undisclosed reward. Nagulat si Jinwoo sa kanyang unang reward dahil mayroong mga item sa loob ng shop na nagkakahalaga ng billion gold at kapag makumpleto niya ang quest ay makukuha niya ito na walang ginagastos. Binuksan ulit ni Jinwoo ang pintuan dahil wala naman siyang nakikitang monster sa loob. Ngunit, laking gulat niya nang pagbukas ng pintuan palabas ay nag-iba ang field na parang mas lalong naging impyerno ang dungeon.
Sinalubong si Jinwoo ng napakaraming demon-type monster at bawat isa nito ay mayroong soul. However, mayroong demon na may multiple souls at matatagpuan ito sa upper level ng puzzle. Kaya napasabi ang ating bida na mukhang hindi niya ito matatapos ng 1 linggo lang. Kaagad sinimulan ni Jinwoo ang pakikipaglaban upang hanggat maaari matatapos na ito ng maaga. Napansin ni Jinwoo na bawat monster ay hindi madaling patayin, subalit pinipigyan naman siya ng napakalaking XP. Lumipat ang eksena sa Korean restaurant kung saan nagkaroon ng meeting si Jinwoo at ang kanyang ama. Nakuha na ni Jinwoo ang kanyang Guildmaster license at inisubmit niya ito sa kanyang ama kasama ang track record, ang 20 successful rate. Gusto ni Jinwoo na i-handle ang Eugene Guild ng kanyang ama at patatakbuhin ito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Matagal nang naghahanap ang kanyang ama ng isang skilled hunter para pamunuan ng Eugene Guild. Kaya inimungkahi ni Jinwoo na siya ang mag-handle nito dahil isang risk ang ipagkatiwala sa ibang tao ang kanilang guild. Sinabi ng kanyang ama na mayroon siyang ipapakilala kay Jinwoo at pinapapasok ang isang hunter na member ng White Tiger Guild, ang isa sa mga survivor ng Red Gate Incident. Alam ni Jinwoo ang patungkol sa Red Gate Incident at nagtataka siya kung bakit nandito ang hunter na ito. Sinabi ng ama ni Jinwoo na sabihin daw ng hunter sa kanyang anak kung sino ang mga trainee ng White Tiger Guild nang nangyari ang Red Gate Incident. Sinabi ng hunter na mayroon daw trainee na isang babaeng high schooler at si Song Jinwoo. Nagulat si Jinwoo na party pala si Jinwoo ng Red Gate Incident at tinanong niya ang pangalan ng babae at ito daw ay si Song Ai. Kaya napagtanto ni Jinwoo na kaya pala naging malapit sa isa't isa ang dalawa dahil kasama ito sa Red Gate Incident. Sinabi ng kanyang ama na alam ni Jinwoo na naghahanap siya ng isang skilled na hunter. Kaya nang nalaman niya ang mga hunter na nakalabas sa Red Gate ay kaagad siyang naghalungkat patungkol sa mga hunter na nakasurvive. Subalit, hindi niya inakalang ang hunter na si Song Jinwoo ay member ng kanyang strike team at mukhang lumalabas na nagawang makuha ni Jinwoo ang kanyang Guildmaster license dahil kay Jinwoo. Inamin ni Jinwoo ang kanyang naging plano para makakuha ng Guildmaster license, subalit hindi daw ito rason para hindi ipagkatiwala sa kanya ang Eugene Guild. Walang nagawa ang ama ni Jinwoo at pumayag itong ipagkatiwala sa kanya ang Eugene Guild dahil tama daw ito na mas ipagkatiwala sa kanyang anak ang guild kaysa sa ibang tao. Basta't kailangang makuha ni Jinwoo si Song Jinwoo papunta sa Eugene Guild. May dalawang hunter na inofera ng ama ni Jinwoo na magiging guildmaster ng Eugene Guild at ito nga ay si Cha Hai-en at ang retiratong si Min Byung-go. Well, ang tanong kung kaya niyang ma-recruit ang dalawang restaurant hunter o mas maunang makuha ni Jinwoo si Song Jinwoo. Lumipat ang eksena kay Jinwoo sa loob ng instant dungeon at mukhang malayo pa ang lalakbayin nito since 10,000 souls ang dapat niyang makuha at nasa 309 pa ang kanyang nakuha. Na-clear na ni Jinwoo ang unang level ng Demon Castle, subalit nakapag-gain siya ng good amount of XP. Usually bago niya mag-gain ng isang level up kapag na-clear niya ang 9C rank dungeon, subalit sa loob ng dungeon na ito ay 4 na oras lang nakapag-level up kagad siya. Habang pataas ng pataas ang kanyang level, tumataas din ang kanyang points of experience para makapag-level up. Noong nakaharap daw niya si Yunho, at that time ay parang kataapak pa lang niya sa S-rank level hunter, kaya kailangan niyang magpalakas para makarating sa pinakatuktok. Nakuha na ni Jinwoo ang isang scroll na naglalaman ng entry permit upang makapunta sa pangalawang palapag ng Demon Castle. Mayroong divination circle na pupuntahan si Jinwoo upang makapunta sa pangalawang palapag at mukhang napakalayo pa ang kanyang lalakbayin papunta doon. Tinawag niya ang isang shadow soldier na makakatulong sa kanya papunta sa divination circle at ito nga ay ang leader ng mga ice spear at mukha daw itong tank sa sobrang laki. Sinakyan ni Jinwoo ang ice bear leader para mabilis sila makapunta sa divination circle. Subalit, mayroong 3 demon monster na humaharang sa kanila. Pinangalanan ni Jinwoo ang ice bear leader na si Tang at pasimpleng itong dinaanan ng 3 demon monster. Lumipat ang eksena sa Washington, USA. Dinala sa Federal Bureau of Hunter ang hinihinalaan nilang human-type monster sa loob ng dungeon upang investigahan. Sinabi daw nito na isa siyang South Korean hunter at natrap siya sa loob ng dungeon 10 years ago. Napagplanuhan ng mga taga-US Federal Bureau Hunter na dapat isang S-rank hunter ang mag-interrogate sa kanya. Kung hindi, posibleng malalagay sa panganib ang buong Washington. Tinawagan na ng Bureau ang Scavenger Guild dahil mayroon silang S-rank hunter na nakakapagsalita ng Korea.
Tugon ng deputy, ang main hunter ng scavenger guild ay galing sa Korea ay si Mr. Wang at mukhang tapos na ito sa kanyang business trip. Habang si Dongsu ay nasa airport na at bad trip dahil naging wrong timing ang paglabas ni Jinwoo sa Red Gate dahil kinawagan siya na mag-conduct ng interrogation kinabukasan. Gusto sana niyang tapusin kaagad si Jinwoo kaso na-trap naman ito sa Red Gate. Tinanong ng deputy kung ano ulit ang pangalan ng taong ito. Mahirap daw i-pronounce ang kanyang pangalan subalit sabi daw niya siya si Song Il-wan. Lumipat ang eksena kay Jinwoo at nadiskubrihan niyang ang bawat floor ay separated at magkaiba ang bundok at random niyang nakukuha ang entry permit. Ang Demon Castle ay mayroong 100 floor at posibleng mayroon itong 100 different worlds. Habang pataas ng pataas ang floor na naakyat ni Jinwoo ay tumataas din ang level ng monster na nakakalaban niya at probably ka-level ng isang A to S rank hunter ang nasa itaas ng palapag. Nasa 2,116 ang nakuliktang demon souls ni Jinwoo at mukhang hindi niya maaabot ang 100 floors sa isang linggo lamang. Umabot na si Jinwoo sa ika-50 floor at ngayon ay makakaharap niya ang ruler ng mababang palapag, ang Avaricious Vulcan, at nagsoma nito ng napakaraming Vulcan Guardsmen. Inutusan ni Jinwoo ang kanyang 3 magicians upang mag-unleash ng flame magic towards Vulcan Guardsmen, habang si Iron at Chris ay inutusan niyang i-handle ang mga remaining guardsmen at kinamit niya ang stealth upang pagsamantalang magtago. Sinabi ni Jinwoo na pinataas niya ang kanyang intelligence kaya tumataas din ang bilang ng kanyang shadow soldier at marami pa siyang mana na natitira upang kaagad ma-respawn ang kanyang mga shadows. Habang napansin niyang hindi pa gumagalaw ang Vulcan Ruler, kaya tatapusin na lamang niya ito mamaya. Subalit, laking gulat ni Jinwoo nang bigla itong nagdash sa harap ng kanyang mga shadows upang i-wipe out ang mga ito sa isang atake lamang. Sinubukang depensahan ni Iron ang ruler gamit ang malaking shield, subalit masyadong malakas ang ruler at na-destroy lang si Iron. Biglang lumitaw si Jinwoo sa itaas at naghanda ito ng napakalakas na suntok na makikitang nagkapunit-punit ang kanyang sleeves at kung iisipin hinahanda pa lamang niya ang kanyang lakas at ganito na ang nangyayari sa kanyang damit. Sinuntok ni Jinwoo ang ruler at gumawa ito ng napakalakas na impact na parang gumamit ito ng Death Rate Smash 1,000,000%. Pagkatapos ipinakitang ang strength ni Jinwoo ang may pinakamataas na points sa kanyang stats. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment, mag-follow sa ating news. あの駅の出血は動きました。私たちのことを見てたんです。待ってて。